Naputukan sa daliri, natanggalan ng kuko at nalapnos. Ilan lang yan. Sa sinapit ng ilang kabataan dahil sa paputok. Kulang 1 linggo bago ang salubong 2026. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, dinala ng kanyang pamilya ang isang 13 anyos na lalaki matapos maputukan sa mga daliri. Kwento niya, may napulot siyang iligal na paputok na plapla at sinindihan ito. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Siya ang ikatlong firecracker victim na nadala sa ospital na ito mula December 21. Nalapnos naman ang kamay ng 12 anyos na bata mula sa barangay Irisan, Baguio City matapos maputukan ng hindi pa tukoy na klase ng paputok nitong Lunes. Nagresulta ito ng second-degree chemical burns na kinailangang gamutin sa ospital. Sa barangay Lower Dagsian sa Baguio City pa rin, natanggal ang 2 kuko sa daliri ng 11 anyos na bata nang maputukan ng illegal na 5-star na paputok habang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Dinala sa ospital ang bata. Ayon sa bata, pinahawak sa kanya ng mga kaibigan ang paputok nang bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Na-trauma na din lang po. Kasi yung tapos kung nagpapaputok lang dyan sa kakan, parang nagugulat na din lang po. Siyempre nagalit, nagulat. Na sana kung sino man ang nagbibinta ng paputok, wag naman sana kasi kawawa yung mga bata. Kasi kami naman alam namin na wala kaming binibiling paputok. Base sa datos ng Department of Health, mula sa 62 Sentinel hospitals na binabantayan ng kagawaran para sa fireworks-related injuries, meron ng 28 cases mula noong December 21. Higit sa kalahati nito ay edad 19 pababa. Sabi ng DOH, pinakamarami ang nasaktan sa 5-star, boga at triangulo. Inaasahang tataas pa ang bilang niyan habang papalapit ang bagong taon. Naka-code white na tayo, ibig sabihin naka-alerto. So nakahanda na po yan na yung mga ER, yan, yung mga heart attack, yung mga stroke, rin-ready nila. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Ganyan na nga ang inihahanda ng Jose Reyes Memorial Medical Center sa kanilang fireworks-related injury room. Pinakita rin nila ang ilang kagamitan na kakailanganin, gaya ng lagari na ginagamit pamputol ng buto, mga stainless steel pins na pandugtong ng mga buto, at orthopedic handset na ginagamit sa pag-oopera ng buto. Ngayon po, ihiwalay na natin yung mild and moderate doon sa labas po kung saan nagbukas tayo ng isang area doon. Tapos lahat naman ng severe doon po sa loob. Kasi po, inaasahan natin din yung pagdagsa ng mga pasyente, not only firework-related injuries kasi may mga iba po pong mga cases eh. Matapos naman ang mga party, bago at sa bisperas ng Pasko, halos puno o nasa 95% occupancy ang ER ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ayon sa ospital, mula December 21, 35 na pasyenteng nasaktan sa road accident ang nagamot nila. Meron ding 19 cases ng stroke at mga pasyente ring ginamot sa ng pananaksak. Hinahinay lang po tayo sa pagkain, make sure to eat moderately po. December 24 as of 5 a.m. at saka 11 p.m. po, we have 2 cases of stab wound. So siguro bawasan po yung masyadong pag-inom or yung init ng ulo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Viral naman ang matinding pagsabog ng isang whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Taguig. Sakto sa pagdaan ng isang motorsiklo. Nakakuha po ang GMA Integrated News ng hiwalay na kuha ng CCTV kung saan mas kita sa anggulo ang sinapit ng rider. Ang lagay niya sa pagtutok ni Mark Salazar. Mag-aalauna ng madaling araw ng tayuan ng whistle bomb ang gitna ng isang kalsada sa barangay Hagonoy, Taguig City. Pagkasindi nito, may mga hinarang pa siyang sasakyan bago lumayo. At ilang sandali pa matapos umilaw ang whistle bomb. Tiyempong dumaan ang isang motorsiklo. Sa backtracking ng Taguig Police, natunto ng may-ari at nagsinde ng whistle bomb. Humingi ito ng paumanhin pero titikitan pa rin sa paglabag sa City Ordinance na naglalaan ng designated firecrackers and fireworks area.
5,000 piso ang multa na pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Ang rider naman na dumaan, nabalutan ng usok pero tuloy-tuloy namang nakadaan sa kalsada. Inikutan na ng Taguig Police ang mga kalapit na ospital pero wala naman daw rider na nagpagamot kaugnay ng pangyayari. Panawagan ng pulisya, makiisa na lang sa community firecracker and fireworks display imbis na magkanya-kanyang paputok. Gawin yan sa mga itinalagang lugar ng lokal na pamahalaan. Tuloy din ang pagbabantay ng pulisya sa mga iligal na paputok. Based po sa ating monitoring is meron po tayo itong insidente kung saan po may mga nahuli na tayo at mga na-confiscate po na mga illegal na paputok. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi pa man tapos ang Pasko, marami nang maagang namimili ng paputok sa Bocaue, Bulacan para sa bagong taon. Pero doble presyo na ang sumalubong sa kanila. Nakatutok si Jonathan Andalay. Jonathan? Mel, sa mga oras na ito, kung makikita mo sa likod ko, konti na lang yung mga namimili ng paputok dito sa pwesto namin sa may Bocaue, Bulacan. Pero kaninang hapon, sabi ng mga vendor, naramdaman na nila yung unti-unting pagdami ng kanilang benta. Tumakas lang daw sa mga inaanak ang mga ninong na ito mula Pampanga. Kaya raw may pambili sila kanina ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Yung mga natipid po namin sa tinakasan kanina. Tumakas kami kanina eh. Sa mga inana. Si Emily naman, tumataas daw ang presyon habang bumibili ng paputok. High blood na po kasi medyo ayaw kami patawarin ni madam. Ay, magkano ba tinatawad mo, ma'am? Mga kalahati. Ay, ano naman pala? Kahon-kahon na ang mga binibiling paputok kanina sa Fireworks Capital of the Philippines. Senyales na dumarami na ang mga namimili kahit pa dumoble na ang presyo ng ilang paputok gaya ng Lucy's, Sawa at Quitis. Nagugulat sila. Napakamahal daw ngayon ng paputok. Day by day, tumataas po yung presyo po niya. Opo, kasi nauubos po yung mga products po. Dati kahit maka 5,000 ka, 2 sako na yun ngayon. Ito na lang, kakaunti na lang. Nasa 10K na rin. Pwede pa yung tumaas, sir. Mababa na yung supply natin, sir. Naubos na yung mga nakuha ng nakaraang. Sabi ng mga nagtitinda, nakaapekto raw ang sunod-sunod na bagyo ngayong taon kaya hindi nakagawa ng maraming paputok ang mga manufacturer. Tumaas rin daw ang presyo ng chemical na gamit nila. Dati kasi last year's kaya pa nila mag-produce until kahit ngayong December, continuous yung production. Pero ngayon kasi kahit umorder kami sa kanila, sila na yung talagang no stock na. Kinakalampag naman ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated ang gobyerno para masawatang mga hindi lisensyadong nagtitinda ng paputok na malaking banta raw sa kanilang industriya. Yung Divisoria area, I don't know if they have licenses to sell. So, yun, apektado rin po kami doon. Kasi imbes na pupunta dito sa mga legit na may physical stores, some would go there, wala naman pong mga lisensya. Sana po totoong higpitan sa lahat ng mga tindahan. Sa San Rafael, Bulacan, may nakadisplay na paputok na Goodbye Flood Control. Pero hindi naman daw ito tunay na paputok at wala naman daw itong laman na pulbura. Babala lang daw ito sa mga tao laban sa pagbili ng ipinagbabawal na paputok. Bawal din ang mga paputok na Watusi, Pop-Pop, Plapla, Piccolo, 5-star at ang bago ngayong Dart Bomb na kapag bumagsak, sumasabog agad. Pero kanina, may nakita pa rin kami niyang nagtitinda online kahit na bawal. Ang pagbebenta po online ay mahigpit pong ipinagbabawal. Ang magiging penalty po nito ay nasa 30,000 na multa hanggang 1 taong pagkakakulong po. Sa Muntinlupa, arestado ang 23 anyos na lalaki na nahuling nagbebenta ng paputok na tinatayang aabot sa 5,000 piso. Bawal kasi sa Muntinlupa ang pagbebenta at paggamit ng anumang paputok alinsunod sa kanilang ordinansa. Mel, 24/7 ang bukas yung ilang tindahan dito ng paputok at ang abiso nila sa mga mimimili habang papalapit ang bagong taon, asahan na daw pong tataas yung presyo ng mga paputok. Yan muna ang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Merry Christmas, Tita Mel. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Taguig
sa bisperas at mismong araw ng Pasko. Ganyan ang pinangangambahan sa isang barangay sa Tondo, Maynila dahil sa ilang kabataang kung saan-saan lang nagpapaputok. Nakatutok si Ian Cruz. Tabi dyan! Hoy! Hoy! Tabi ka! Tabi! Animoy playground ng ilang kabataan ang bahaging ito ng Moriones Street, Tondo, Maynila. Kaliwat kanang paputok ang sinindihan nila sa kalsada para salubungin ng Pasko. Pero ang pagsasaya nila, pangamba naman sa ilang residente. Okay lang naman na magpaputok kasi party ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya lang syempre sa tamang lokasyon lang ng mga paputok. Yung mga kabataan kasi dito matitigas yung ulo. Gusto ko kahit pagsabihan mo sila na bawal magpuputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Kamakailan lang kasi may sunog sa barangay 123 kung saan 80 ang nasunugan. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagsaway sa mga kabataan at nakikipag-ugnayan na sila sa pulisya. Ayon sa Manila Police District o MPD, hindi pwedeng magpaputok kung saan-saan lang base sa Executive Order No. 36 ng Maynila. Pinapayagan lang ang paputok at pyrotechnic devices sa mga community fireworks display na may kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Nagpaalala naman si Manila Mayor Isko Moreno na iwasan ang pagpapaputok para masiguro ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Sa Quezon City, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Santa Monica, Novaliches. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula, ganap na alas 7 ng umaga. Pasado hating gabi naman kanina nang sumiklab ang sunog na ito sa barangay Post Proper Southside, Taguig. Nasa 8 pamilya ang naapektuhan ng sunog na nooy sumasalubong pa naman sa Pasko. Ang mga ganitong insidente ang pinaghahanda ng BFP lalo ngayong magpabagong taon. Kaya simula December 23, naka-code red na sila. Noong 2024, nasa 39 ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, nasa 17 na ang sunog na dahil sa paputok. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring sa loob ng 5 minuto o hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Kaya paalala ng otoridad kung magpapaputok. Hanggat maaari malayo sa mga struktura na pwedeng kung saan pumasok yung mga embers nito or yung mga baga nito na pwedeng magdulot nga ng sunog at huwag sa mga matataong lugar para iwas na rin sa any injury or mas makakasakit. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.